Ang rehimeng Iranian ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa mga lansangan ng Tehran. 2 linggo na at patuloy pa. Nagtipon ang mga nagpoprotesta sa mga kalsada na ngayon ay puno na ng mga bangkay. Isa ito sa pinaka-critical na sandali. May namatay na seguridad at sibilyan sa protesta. Nagsisimula ring maapektuhan ang ekonomiyang Tsino kahit malayo ito. Parang walang koneksyon ang dalawang kwento. Pero magtiwala ka, magkadugtong talaga sila. Sa 20 taon inisip ng Beijing na napaniwala nila ang kanluran na sila ang huling bumibili ng pinakatatawang mga rehimen sa mundo. Nakuha ng China ang napakalaking diskwentong supply ng enerhiya na hindi kayang galawin ng United States. Gayunpaman, sa 2026 darating na ang bayarin para sa murang langis na iyon. Ngayon na, habang nahuli ng United States si Nicolas Maduro at pinapatay ng IRGC ang mga nagpoprotesta, unti-unting gumuho ang mundo ng China dahil sa nabawasang langis. Kaya humaharap ang Beijing sa madilim na kinabukasan. Hindi lang ito simpleng kakulangan sa supply. Malaking estratehikong pagbagsak ito. Hindi lang langis ang binili ng China. Bumili rin sila ng upuang malapit sa entablado ng isang rebolusyong hindi nila kayang kontrolin. Para maintindihan kung paano napunta rito ang China, kailangan mong balikan ang ilang taon na nakalipas. Ang pag-unlad ng China ay nakadepende sa langis. Mula sa mga pabrika, gusali, hanggang sa mga barkong may export, lahat ay nangangailangan ng gasolina. Ang krudo ang nagbago sa China mula sa pagiging pangunahing agricultural na bansa tungo sa pagiging pabrika ng mundo. At ang katotohanan iyan ay hindi pa rin nagbabago kahit ilang taon na ang lumipas. Sa ngayon, ang China ang kumukonsumo ng pinakamaraming langis sa buong mundo maliban sa Estados Unidos. Umaangkat ng mahigit 10 milyong bariles kada araw para lang mapanatiling umaandar ang ekonomiya nito. Higit pa sa isang estadistika, ang pagdepende nilang ito. Sensitibo ito. Kapag maayos ang daloy ng langis, maayos ang ekonomiya. Kapag bumagal, ramdam agad. Humihigpit ang transportasyon, tumataas ang gastos, at nagdadalawang isip ang pabrika. Ang langis ay hindi lang enerhiya para sa China, kundi mahalaga sa kanilang pag-unlad at maaaring maging kahinaan sa hinaharap. Naniniwala ang Beijing na may solusyon sila sa problema. Kaya imbes na makipag-unahan sa mahal na langis, iba ang napiling paraan ng China. Bibili sila ng mas marami kaysa sa iba, pero magbabayad ng mas mababa kaysa sa lahat at masisiguro ang supply. Kahit ano pang mga parusa o pampulitikang presyon ang humarang. Simple lang ang kanilang estratehiya. Bumuo ng relasyon ang China kahit umatras ang iba, hindi lang sa pagbili ng langis, kundi pati sa paggawa ng network. Ang Iran, Venezuela, at iba pang producer na may parusa ay mahalaga sa sistemang iyon. Habang pinahigpit ng mga bansang kanluranin ang mga restriksyon, pumasok ang China bilang huling mamimili, tahimik na bumibili ng mga bariles na may diskwento at pinalalawak ang impluwensya nito sa proseso. Pinakamahalaga ang estratehiya sa Iran. Habang tumitindi ang mga parusa sa Tehran, pinuna ng China ang puwang. Naging pinakamalaking customer ng Iran. Bumibili ng bilyon-bilyong bariles sa murang halaga at pumirma ng mga pangmatagalang kasunduan na iniiwasan ng karamihan sa mga bansa. Sa una, parang perpektong kalakalan ito. Nakuha ng China ang murang langis, habang naging lifeline ito para sa Iran. Kalaunan, naging istruktural na ang kasunduan at hindi na panandalian. Nagsimulang gamitin ang krudong Iranian sa pagpapatakbo ng mga pabrika sa China, pagpapaandar ng mga barko at pagpapanatili ng galaw ng lumalaking mga lungsod. Naging bahagi ito ng araw-araw na takbo ng ekonomiya ng China. Pero may kapalit ang pag-asa nilang iyon. Ngayon, malaking bahagi ng inaangkat ng China ay langis mula sa Iran. Kaya't mas lalong nalilink ang Beijing sa isang bansang kilala sa mga tensyong politikal at biglaang mga kaguluhan. Sa papel, mukhang episyente at matapang ang kasunduan. Pero sa totoong buhay, inilalantad nito ang China sa panganib. Kapag nagbago ang sitwasyong geopolitikal o nagkaproblema sa supply, agad itong mararamdaman. Umaasa na ngayon ang paglago ng China sa daloy ng langis na maaaring maantala at kasalukuyan itong sinusubok. Dumaan ang Iran sa magulong panahon. Kumalat ang protesta sa mga lungsod habang lalong humirap ang buhay at umabot sa mahigit 45 ang inflation. Bumagsak ng higit 50% ang halaga ng real sa isang taon. Kaya nagkukulang sa pangunahing pangangailangan ang mga kabahayan at negosyo. Mula sa galit sa presyo ng pagkain at gasolina, naging lantad na pagsuway na ito sa gobyerno. Lumalaki na ang mga welga at protesta na nagpapakita ng grabing kalagayan ng sistema. Hindi lang pampolitika ang kaguluhan, kundi ekonomiko rin dahil sa pagbagsak ng pera mula sa korupsyon, masamang pamumuno, at mga isyung pangkapaligiran.
lalo ring lumalala ang presyon sa bansa. Dahil dito, lalong nahihirapan ang Iran na mapanatili ang operasyon ng industriya ng langis. Ang tanging sektor na hindi nila kayang isuko. Sa kasamaang palad para sa China, nagdudulot ito ng matinding problema. Sa mga nakaraang taon, naging pangunahing tagapagligtas ng Iran ang Beijing. Sa kabila ng mga parusa, ngayon ay China na ang bumibili ng karamihan sa ini-export na langis ng Iran. Kadalasan sa presyong 5-10% na mas mababa kaysa pandaigdigang pamantayan. Ang mga padala ay nananatili sa paligid ng 15%, umabot sa 2 milyong bariles kada araw nitong mga buwan. Pinakamataas na antas sa pagitan ng dalawang bansa. Ang murang langis sa China ay naging panangga sa pabago-bagong presyo at nakatipid ng bilyon-bilyong piso ang mga taga-Pino. Para sa Beijing, ang pagkawala ng langis mula Iran ay hindi lang logistical, kundi pinansyal na sakuna. Habang umaasa ang China sa Iran, tinatanggap din nito ang kawalang tatag ng Iran. Umaasa ang langis sa katatagan, ngunit ngayon ay kulang ito. Ang sektor ng langis ng Iran ay nagbibigay ng libu-libong trabaho. At ayon sa kasaysayan, hindi nananahimik ang mga manggagawa tuwing may kaguluhan. Kapag naapektuhan ng protesta ang refinery, pipeline, or export terminal, pwedeng bumagal ang produksyon at maantala ang padala. Pati welga sa transportasyon. Maaaring magpaiwan ng tanker sa pantalan at magdulot ng problema. Ang takot sa sabotahe, mas mahigpit na parusa, at kawalan ng insurance ay nagpapahirap sa lohistika. Kahit tuloy ang daloy ng langis, bawat paglala ay nagpapataas ng panganib ng pagkaantala. Hindi pwedeng baliwalain ito ng Beijing. Umaasa ang mga tagaplano ng enerhiya sa langis ng Iran para makatipid, pero di nila kontrolado ang mga nangyayari sa Iran. Bawat protesta, pagbagsak ng pera, at sagupaan ng nagpoprotesta at seguridad ay may panganib. Ang dating matalinong kasunduan, ngayoy tila sugal na dahil maraming krudong langis ng China ay galing Iran. Mapipilitan ang Beijing na maghanap ng mas mahal na alternatibo kapag may pagkaantala na kanilang iniiwasan. Uy, kung nandyan ka pa, habang palihim na kinakabahan ang China sa mga bariles ng langis na baka hindi na dumating, pindutin mo na agad ang subscribe button. Maniwala ka, nagsisimula pa lang ang mga pasabog. Ayaw mong palampasin ang pagkataranta ng Beijing kapag may sumunod pa. Mag-subscribe at i-on ang notifications. Panoorin natin ang drama ng enerhiya. Balik sa kaguluhan sa 3, 2, 1. Ngayon, huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi pa tuluyang bumagsak ang sistema ng langis ng Iran. Pero may isang bagay na kasing halaga na nawala na. Kumpiyansa. Patuloy pa ring may langis at bukas ang mga daungan. Pero nawala na ang tunay na yaman at tiwala. Ngayon, nag-aalangan ang mga kumpanya magpadala ng barko sa mga daungan ng Iran. Nag-aalala sila sa pagkaantala, protesta o kaguluhan. Umaatras ang insurer, tumataas ang premium, at mas mahal ang bawat biyahe. Kahit ang mga trader at middleman na siyang nagpapadula sa takbo ng kalakalan sa anino ay nagiging maingat na rin. Ang dating tuloy-tuloy na daloy ng murang langis ay ngayon ay tila hindi na sigurado. May tanong sa bawat padala. Para sa China, nag-iba na ang pagkwenta nila. Hindi na lang ito simpleng pag-angkat ng murang krudo. Dahil sa malapit na ugnayan sa Iran, nadadala na rin ng Beijing ang kawalang tatag nito. Ngayon, bawat bariles na dumarating sa kanilang baybayin ay may kasamang kawalang katiyakan. Ang pattern na nakita sa Iran ay mas matindi ring inuulit sa Latin America. Kasama ang Iran, naging susi ang Venezuela sa plano ng China na kumuha ng diskwentong langis mula sa mga bansang may parusa ng kanluran. Nagbenta ang Caracas ng krudo sa malaking diskwento at ang China na lang ang bumibili. Noong nakaraang taon, halos kalahating milyong bariles kada araw ang papunta sa China. Mga ika-4 ng kabuuang inaangkat nito sa dagat. Mahalaga ang mga bariles na ito para sa maliliit na refinery sa Shandong na tinatawag na teapots na maliit ang kita. Para sa Beijing, ang langis mula Venezuela ay higit pa sa murang gasolina. Bahagi ito ng sistemang nagpoprotekta sa China laban sa kanluran at nagpapababa ng gastos sa enerhiya. Matagal na ang ugnayan ng dalawang bansa. Noong 2007 inilunsad ng China at Venezuela ang China-Venezuela Joint Fund na suportado ng langis sa ilalim ni Hugo Chavez. Simple lang ang ideya. Magpapadala ang China ng pera para sa mga proyekto at suporta sa budget. At babayaran ito ng Venezuela sa pamamagitan ng mga padala ng langis. Sa paglipas ng panahon, noong 2014 $60 bilyon na ang utang. Hanggang 2016 may
Mahigit 20 bilyon pa ring utang ang Venezuela. Magkaugnay ang bayad at bilang ng bariles, kaya matagal na silang magkasama. Galing sa Orinoco Belt ang karamihan ng krudo ng Venezuela. Mabigat, malapot, at maasim ito kaya mahirap gamitin. Nag-adjust ang China. Naglagay ng coking units at desulfurization systems sa mga refinery, lalo na sa independent na planta sa Shandong. Nag-invest ang mga teapot sa blending tank para ihalo ang langis mula Venezuela at mas magaan na krudo mula gitnang silangan. Karamihan sa operator ay kumikita lang ng $25 kada bariles, kaya mahalaga ang diskwento. Naging bahagi na ng sistema at inangkop ang mga planta sa langis ng Venezuela. Inayos ang logistics at natutunan ng mga trader kung paano ito ilusot sa gray na ruta para makaiwas sa parusa. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan na lumikha ang China ng isang buong supply chain sa paligid ng Venezuela at naging malapit ang ugnayan nito sa Caracas. Ngayon, nahihirapan silang umasa dahil sa pagkakaaresto kay Nicolas Maduro noong Enero 2026 na nagdulot ng kahinaan sa politika ng Venezuela. Si Delcy Rodriguez ang leader pero hati ang gobyerno. Lantad na ang Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, at kumikilos ang Washington para ilihis ang langis ng Venezuela sa United States, kaya maaring maantala o mabawasan ang halos 400,000 bariles kada araw na inaasahan ng China. Mahirap agad palitan ang heavy crude dahil kailangan ng oras at gastos para mag-adjust ang mga refineria ng China. Dagdag pa, sabay pa ang problema mula sa dalawang direksyon. Ang unang tama ay ang mismong langis. Kapag tumigil o bumagal ang padala mula Venezuela, wala nang oras maghintay ang mga refineria ng China. Kailangan nilang maghanap ng ibang mapagkukunan. Kadalasan, mas mahal at kailangang magmadali. Kailangan magpalit ng crude, ayusin kagamitan, at bagalan ang produksyon habang inaayos. Bawat hakbang ay may dagdag na gastos, at bawat pagkaantala ay kumakain sa kita, kaya ang dating murang langis ay nagiging pabigat na. Pagkatapos ay darating ang pangalawang dago, at mas malala pa ito. Nakatali sa padala ng langis ang pautang ng China sa Venezuela. Kapag hindi dumarating ang mga bariles, natitigil ang bayaran, humihinto ang mga pinagsamang proyekto, at ang impluwensyang dati ay parang sigurado na, unti-unting nawawala. Sa halip na kapangyarihan, naiwan si Beijing na may hawak na panganib, na mas kaunti ang paraan para ayusin ang problema. Lahat ng ito ay nangyayari sa isang industriya na dati nang mahina. Mula higit 3 milyong bariles kada araw, noong huling 1,970 dekada, bumagsak ang produksyon ng langis ng Venezuela sa halos 700,000, pagsapit ng 2,025. Luma na ang oil field, may tagas ang pipeline, hirap ang refinery, at kulang ang Petróleos de Venezuela, SA, sa manggagawa at pyesa. Pati krisis sa pamumuno, kaya di maiwasan ang aberya. Hindi madaling umalis ang China kahit may mga problema. Bilyong halaga ng pautang ang nakatali rito. Ang mga refinery ay para sa mabigat na langis ng Venezuela, at umaasa ang maliliit na pabrika sa murang langis para mabuhay. Ang dating mukhang matalinong paraan para makaiwas sa mga parusa, ngayon ay parang isang bitag na. Tinamaan ng krisis sa Venezuela ang pinagkukunan ng enerhiya ng China, na umaangkat ng mahigit 10 milyong bariles ng langis kada araw para sa ekonomiya nito. Ang biglaang pangyayaring ganito ay abala at delikado. Ang nagpapalala pa sa kalagayan ng China ay ang katotohanang hindi lang humihina ang ugnayan ng China sa langis ng Venezuela, kundi halos napuputol ito ng biglaan. Ang Beijing, na inabot ng halos 20 taon sa pagbuo gamit ang diplomasya, pautang, at refinery, ay nanganganib ngayong gumuho sa loob ng ilang linggo. Lalong tumindi ang sitwasyon nang bigyan ng Administrasyong Trump si Delcy Rodriguez, pansamantalang leader ng Venezuela, ng mahirap na pagpipilian. Sinabi ng Estados Unidos sa kanya na dapat putulin ng Caracas ang ugnayang ekonomiya at langis sa China, Iran, Russia, at Cuba, at makipagtrabaho lang sa Washington bago muling magbomba ng mas maraming langis. Hindi lang ito isang mungkahi, kundi isang utos na sinusuportahan ng pampulitikang presyon at lakas militar ng United States sa rehiyon. Para sa China, mabigat ang mga implikasyon nito. Simula mid-2000, nagpautang ang Beijing sa Venezuela ng mahigit $60 bilyon na babayaran sa pamamagitan ng langis. Nagbigay ang mga pautang sa China ng impluwensyang pampulitika sa Latin America at tuloy-tuloy na supply ng mabigat na krudo para sa kanilang refinerya.
Dahil pinipilit ng Washington ang Venezuela na makipagpartner sa United States, maaaring matigil ang mga bayad na iyon, ang mga pautang, ang mga joint venture, at ang mga infrastrukturang itinayo sa paligid ng langis ng Venezuela ay maaaring mauwi sa wala. Binabago ng hinihingi ng Washington ang takbo ng kwento. Hindi na ito tungkol sa kaguluhan sa Caracas o epekto ng aresto kay Maduro. Ito ay tungkol sa ginawang pagpigil ng United States sa China sa mahalagang pinagkukunan ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpilit sa Venezuela na pumili. Ginawa ng United States na hindi tiyak ang mga tao ng diplomasya at pamumuhunan ng China. Nabimbin na ang bilyong inilaan ng Beijing sa pautang, kalsada, pabahay, riles at negosyo sa langis at nanganganib mabuwag ang mga sistema ng pagbabayad. Kita na ang epekto nito. Nag-aatubili na ngayon ang mga kumpanya ng pagpapadala na magpadala ng mga barko sa mga pantalan ng Venezuela dahil maaring magbago ang mga polisiya anumang oras. Itinaas ng mga insurer ang mga premium at hinigpitan ang coverage kaya mas mahal na ang bawat biyahe. Ang mga mangangalakal na dati ay nagdadala ng langis sa anino ng merkado ng China ay nahaharap na ngayon sa legal at pampolitikang panganib. Bawat padala ay pinagdududahan at ang pagkaantala ay nagtutulak sa mga taga-Pino na gumastos ng mas malaki. Ang dating paraan para iwasan ang parusa ng kanluran ay tila bitag na ngayon. Ang ugnayan ng China sa langis ng Venezuela ay hindi lang humihina, kundi tuluyan ng pinuputol. Ang kahilingan ng Administrasyong Trump na putulin ng Venezuela ang ugnayan sa Beijing at pumabor sa Washington ay nagdulot ng biglaang kahinaan para sa China. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng mga bariles ng langis, kundi pati na rin sa pagkawala ng impluensya, pagkawala ng bayad, at pagkawala ng mismong pundasyon ng kanilang diplomasya sa enerhiya. Sa Latin America, nabura ang taon ng pamumuhunan sa ilang linggo, habang napapanood ng Beijing ang pagbagsak ng mahalagang pinagkukunan ng langis dahil sa United States na presyon. Habang may protesta sa Iran at lumalapit ang Venezuela sa Washington, nagsisimulang mabuwag ang energy web ng China. Unti-unting nasisira ang mga lifeline at bilyong pautang na itinaguyod ng Beijing sa diplomasya. Kaya kakaunti na lang ang magagandang opsyon ng China. Ang natural na susunod na hakbang ay ang higit pang umasa sa Rusya para sa langis. Sa papel, mukhang malinaw na alternatibo ang Rusya. Isa ito sa pinakamalalaking tagaluwas ng langis sa mundo. At mas marami ng biniling krudong langis ang China mula sa Rusya simula 2,000 at 22 kadalasan ay may malalaking diskwento. Noong 2,000 at 25, nagpadala ang Rusya ng 2 milyong bariles ng langis kada araw sa China gamit pipeline at tanker. Para sa Beijing, panangga ang mga bariles laban sa issue sa Iran at Venezuela. Pero mas komplikado ito at delikado ang pag-asa sa Moscow. Nasa matinding pressure din ang Rusya. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng matinding gastusin, parusa, at pagsubok sa ekonomiya at infrastruktura. Tumatanda na ang oil field sa Siberia, bumababa ang produksyon, kailangan ng mahal na pagkukumpuni sa pipeline, at pinigilan ng parusa ang pagkuha ng teknolohiya mula kanluran. Ang bawat bariles ng langis na binibili ng China ay umaasa sa sistemang may mga problema. Dagdag pa ang mga parusa. Nagpatupad ang United States at Europa ng malalaking limitasyon sa enerhiya ng Rusya, gaya ng price cap at shipping insurance limits para mapanatili ang bentahan ng langis. Bumaling ang Rusya sa shadow fleet ng matatandang oil tanker na hindi sakop ng karaniwang insurance at safety systems. Madalas maglayag ang mga barkong ito sa ilalim ng mga bandila na hindi gaanong napapansin. Pinapatay nila ang mga tracker at dumadaan sila sa mahahaba at paikot-ikot na ruta para maihatid ang langis sa mga mamimili tulad ng China. Kahit ang paraang iyon ay naiipit na rin ngayon. Pinalakas ng kanluran ang aksyon laban sa shadow fleet at oil tanker na umiiwas sa parusa. May nakumpiskang barko at pinaigting ang bantay sa mga barkong itinatago. Ang pinagmulan ng kargamento o lumalabag sa price cap. Ipinapakita ng mga hakbang na ito na lumiit na ang mga paraan ng Rusya para maipadala ang langis na nagdadala ng bagong panganib sa China. Ang pagbili ng langis sa Rusya ay nangangahulugang pakikitungo sa delikadong barko at hindi tiyak na padala. Ang shadow fleet ng Rusya ay laging delikado sa pagdadala ng langis. Ngunit ngayon, hindi na ito kayang balewalain dahil hinahabol ng United States ang mga pasaway. Mahigpit nilang minamanmanan ang isang tanker na na-flag sa paglabag sa sanksyon. Karaniwan, ang ganitong klasing pagmamanman ay tahimik lang. Pero sa pagkakataong ito, hindi iyon nangyari. Sa halip na umatras,
Kumilos ang Moscow at nagpadala ng mga naval escort, kabilang ang isang submarino para protektahan ang barko. Sa sandaling iyon, ang tahimik na laro sa dagat ay naging isang tensyonadong pagtutunggali. Ang tanker mismo ay walang kakaiba ayon sa pamantayan ng mga Ruso. Isa ito sa maraming lumang barkong ginagamit para palusot ng langis sa kabila ng price cap at insurance rules. Naglalayag ang mga barkong ito sa ibang bandila, walang tracking at gamit ang shell company. Ilang buwan nilang palihim na dinadala ang murang krudo sa China. Pero nagbago ang patakaran ng kumilos ang Estados Unidos. Sumakay sila sa barko sa Iceland at kinuha ito. Nagpadala ang Rusya ng barkong pandigma at submarino bilang tugon. Nilinaw ng Moscow na ang pag-export ng langis ay usaping seguridad na. Hindi lang negosyo. Ang dating umiikot lang sa mga papeles at butas sa batas ay ngayon ay pumasok na sa teritoryong militar, kung saan bawat padala ay may dalang panganib ng paglala. Para sa China, malapit ito sa kanilang tahanan. Maraming murang langis mula Rusya ang dumadaan sa tagong ruta. Kung mahaharang o makumpiska ang mga barko, bawat kargamento ay nagiging sugal. Ang dating matalinong paraan ay nagmumukhang delikado na. At halatang halata na ang mensahe. Hindi na lang banta ang mga parusa. Ipinatutupad na ito sa dagat gamit ang puwersa. Handang ipagtanggol ng Rusya ang kanilang langis. Haharangan ito ng Estados Unidos. At naiipit sa gitna ang China na umaasa sa supply chain na ngayon ay pinipilit. Tensyonado ang sitwasyon sa Beijing. Wasak na ang depensa ng China, magulo sa Iran, ang Venezuela ay lumalapit sa Estados Unidos. At ngayon, ang Rusya, ang huling malakas na tagapagtustos, ay naiipit ng mga parusa at presyon. Naiwan ang China sa kasosyong may ditiyak na kinabukasan at may legal at politikang panganib ang daloy ng langis. Pinalalala pa ng Estados Unidos ang pakikibaka ng China sa langis at alam ito ng Beijing. Ang dating tunggalian sa kalakalan at teknolohiya ay umabot na ngayon sa enerhiya. At sunod-sunod ang hakbang ng Washington sa pagputol ng supply ng China. Ang Iran ang unang halimbawa. Matagal nang pinahigpit ng Estados Unidos ang mga parusa sa langis ng Iran na hindi lang laban sa Tehran, kundi pati sa mga bumibili ng langis nito tulad ng mga Chinese refiner. Ibig sabihin, bawat padala ay may kaakibat na panganib. Kahit na tuloy-tuloy ang daloy ng langis, laging may takot sa mga parusa at ang kaguluhan sa loob ng Iran ay lalong nagpapahirap na umasa sa mga bariles na yon. Pinuntirya na rin ng United States ang mga barko at kumpanyang nag-e-export ng langis ng Iran sa China. Kaya mas mahirap at magastos na ang pagdala ng krudo. Bukod sa presyon, tahasang sinuportahan ni Trump ang mga nagpoprotesta at nagbanta na maaring makialam ang Estados Unidos kung lalala ang mga pag-aresto. Nabanggit ni Netanyahu ang posibleng pangalawang yugto ng aksyon at nilinaw na muling sentro ng tensyon ang Iran. Hindi na lang ito basta kaguluhan sa loob ng Iran. Naging isang kasangkapan na ito. Pinahihina ng mga protesta ang pamahalaan, pinabagal ang ekonomiya, at pinapahirap ang pag-export ng langis ng Iran. At iyon mismo ang punto. Bukod pa dyan, ang mga babala ng United States tungkol sa mga pag-atake sa mga nuclear site ay nakabanta sa likuran na lalo pang nagpapataas ng tensyon. Lalong nagiging delikado ang sistema ng langis ng Iran dahil sa mga banta sa daungan, pipeline, at ruta ng pagpapadala. Para sa China, seryosong problema ito dahil laging may takot na biglang maputol ang langis dahil sa desisyon ng Washington o Tel Aviv, at naroon din ang Venezuela. Inutusan ng administrasyon ni Trump ang Caracas na putulin ang ibang ugnayan at makipagtulungan sa United States sa produksyon ng langis. Ibig sabihin, ang mga bariles ng langis na dating para sa China ay ngayon ay ibebenta na sa Estados Unidos sa buong halaga ng merkado. Nawalan ng murang supply ang China habang kumikita ang Estados Unidos sa langis. Akala ng Beijing ay natiyak na nila ang supply dahil sa pautang na lampas dolyar, 60 bilyon. Rusya na lang ang malaking alternatibo. Pero may sarili rin itong problema kahit mukhang matibay sa papel. Isa ang Rusya sa pinakamalalaking nag-e-export ng langis sa mundo. At bumibili ang China ng malaking dami ng krudong langis mula sa Rusya, kadalasan pa nga ay may diskwento. Hindi matibay ang lifeline na yon dahil sa sanksyon, digmaan, at kakaibang gawa ng Rusya. Hindi talaga lifeline yon. Hindi na lang balita o malayo ang pressure. Nangyayari na ito sa loob ng China at nagdudulot ng totoong problema sa bansa. Makikita mo agad kung saan pinakamahina ang sistema
at marami na itong sinasabi sa'yo. Simulan natin sa maliliit na teapot refinery. Ang mga plantang ito ay ginawa para maging flexible, pero nabubuhay lang sila sa napakaliit na kita. Kapag late ang tanker, nade-delay lahat. Kung maling krudo ang dumating, hindi maayos ang takbo ng makina. Stockpile ay safety net, pero dapat akma ang langis sa refinery para makatulong. Madalas, hindi ito tugma. Tumataas ang gastos, lumiit ang kita, at laging may panganib sa operasyon. Ang nagmumula sa Tehran, Caracas, o Moscow ay nagtatapos sa mga planta sa China. Ginagawang lokal na krisis ang global na kaguluhan. At kapag nagsimulang mahirapan ang mga tipot, hindi na nananatili ang problema sa isang lugar. Dahil kulang sila, napipilitan ang malalaking state-run refinery na pumalit at punan. Ang puwang na di naman nila dapat sagutin mag-isa. Para manatili ang supply ng gasolina, palagi nilang inaayos ang padala, nililipat ang langis, at binabago ang schedule. Pero marupok pa rin ang sistema. Ang pagkaantala ng isang barko sa pantalan ay pwedeng magdulot ng epekto sa bansa. Nauubos ang gasolina sa isang lugar, tapos sa iba naman. Tumataas ang gastos sa transportasyon habang numinipis ang supply. Nararamdaman ito agad ng mga pabrika na napipilitang magbayad ng mas mahal para lang mapanatiling bukas ang ilaw at umaandar ang mga makina. Hindi nagtatagal sa loob ng mga pabrika ang mas mataas na gastusin na iyon. Unti-unting tumataas ang mga presyo, dahan-dahang pumapasok ang inflasyon, at nagsisimulang bumagal ang ekonomiya. Hindi bumabagsak pero humihina ang momentum, kumpiyansa, at episyente. Kaya hindi na naabot ang target sa paglago. Ganyan din ang sitwasyon ng China ngayon, kaya bumaling ang Beijing sa mabilisang solusyon. Pinalalabas ang reserbang estratehiko para tumakbo ang mga pangunahing planta, kaya pansamantalang gumagaan ang sitwasyon. Bawat bariles na kinukuha sa imbakan ay pansamantalang solusyon lang. Tumatakbo. Ang maling krudo ay nagpapabagal kahit sa pinakamalalaking refinerya. At ang paikot-ikot na stock ay tinatago ang mas malalim na problema. Hindi masyadong nakakatulong ang diplomasya. Nagprotesta at nakipagnegosasyon ang Beijing, pero walang aksyon. Ang mga tanker, kontrol sa shipping lane, daungan at insurance ay nasa iba. Mas malinaw ang kaguluhan sa Iran at Venezuela. Malinaw na ang pagkakamali ng China, ang pagtaya sa di matatag na supplier, ay nagdulot ng mas malaking panganib. Ang seguridad sa enerhiya ay tungkol sa pagiging maasahan. Hindi lang sa kasunduan o murang langis. Tapos na ang dating estratehiya ng Beijing. Ang natitirang epektibong landas ay yung ginamit 2 dekada na ang nakalipas. Iwasan ang mataas na bayad, ikalat ang panganib, at bumili sa mga bansang hindi kailangan ng revolusyon or United States carrier para sa tuloy-tuloy na langis. Problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, maging sundalong Ruso. Karaniwan dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, 4 sa aming mga video ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nararanasan ng mga Ukrainians at kanilang pinipilit mabuhay. Naniniwala kami na mahalagang pag-usapan ito kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sarili naming plataporma na ginawa namin mula umpisa at walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site kaya hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi kami umaasa sa patalastas, ang suporta nyo ang pinagmumulan ng pondo. Kaya kung interesado ka sa ganitong balita and gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na ia-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.